May tatlong kulay na available dito sa Pinas. Ang Mio Gear S125 Hybrid, may ceramic gray, basalt gray, at matte brown. Sa forma niya mga boss, halos ganun pa rin naman yung dimension niya. May konting pagbabago dito sa kanyang front face. Before kasi naka U-shape lang dito sa bandang harapan. Ngayon yung fairings niya dito parang medyo may kanto dito sa kanyang headlight. At meron ding mga lip lining. Nandyan pa rin naman yung gear sa harap. Blue Core Hybrid dito sa kanyang bandang ulo. Mio Gear S sa kanan. At Yamaha naman dito sa bandang ibaba. At dito sa pinakagilid, magkabilaan po yan, ay nandyan yung logo or badge ng Yamaha. Bilog po yan. At Mio Gear S naman dito sa kanyang bandang hulihan. Naka-highlight po yan at naka-emboss. May tatlong kulay ang Kymco Agility Eco 125. May cloud gray, matte brown na nasa harapan natin ngayon, at dark gray metallic. Sa forma mga boss, alam mong pang utility talaga siya. Pang support personal, pang work, pang business, kasi may kasama na siyang top box na 30 liters ang capacity. Pwede siya sa beginner or mga lady rider dahil mababa lang din ang kanyang seat height. Sa fairings, makikita na hindi basta-basta ang materials. Alam naman natin na basta Kymco, quality din talaga. Meron siyang Kymco logo dito or badge sa pinaka-center. Decals na 125 both side dito sa gilid ng bandang unahan. At emblem naman, Agility Eco, highlighted siya dito sa bandang likuran. Ang motor na to ay hindi naka-design para sa kabilisan, pero napakalaki ng pakinabang nito dahil nga sa nabanggit natin kanina na pang economy or practical sa presyo niya din na 82,500, swak na ang motor na to kung gusto mong makarating sa point A to point B na mas makakatipid ka pa dahil nga sa kanyang fuel consumption. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs mga boss, tinatawag na nila itong new generation 125cc Blue Core Hybrid engine kasi meron na siyang smart motor generator technology kaya mas pinatipid sa gas kasi meron siyang electric power assist, may arangkada at smooth ang acceleration lalo na sa mga pahon. Naka air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam na naka 2 valve at naka FI na rin kaya matipid sa gas. May fuel consumption siya na 62 km per liter, sobrang tipid po nito. Na kayang magbigay ng maximum power na 6.2 kilowatt or 8.3 horsepower at 6,500 RPM with a maximum torque of 10.6 Newton meter at 4,500 RPM. 11.0:1 ang kanyang compression ratio at 52.4 by 57.9 mm naman yung kanyang Buran stroke. Parehas na sila ng engine specs ng Apache mga boss dahil nga dun sa kanyang hybrid engine. At ang isa pa sa kapansin-pansin mga boss, kung dati meron siyang kickstarter, ngayon po ay electric starter na lang yung kanyang starting system, which is ngayong modern era ay tinatanggal na talaga yung kickstarter. Yung engine oil capacity niya ay 0.84 liter at ang fuel tank capacity naman niya ay 5.1 liter. Sapat na ang laki ng tangke na yan kung ganito naman katipid ang motor mo. 62 km per liter ba naman, kaya matagal ka pa bago magpa-full tank ulit. B-belt automatic siya kaya gas and go na lang tayo. Sa kanyang specs, sakto lang naman, 125cc, single overhead cam, single cylinder, at naka-air-cooled pa kaya less maintenance. Bukod sa naka 2 valves, ay naka-FI na din kaya sobrang tipid talaga sa gas, na kayang mag-produce ng maximum power na 9.5 horsepower at 7,000 RPM, at 10.2 Newton meter of torque naman at 6,000 RPM. Euro 4 compliance na din ang motor na to, at may ECS technology pa kaya hindi ma-vibrate, tahimik ang makina, at matipid sa gas. Nagaya nga ng sabi ko kanina na may 53 km per liter na gas consumption. At ayon yan sa WMTC na reliable at accurate na pagsukat ng konsumo ng gasolina. Kaya yung 9 liters na tank capacity ng Agility Eco 125 ay malayo talaga ang mararating na halos 477 kilometers sa isang full tank nito. Sa kanyang underseat compartment, may 18.6 liters na capacity ito. For sure naman na hindi magkakasya yung full face na helmet dito kaya may dalawang hook siya para naman pagsabitan ng malalaking helmet or yung full face na helmet. Pagkakasya dyan yung half face na helmet pero depende pa rin sa size. Napakalapad ng kanyang footboard or yung kanyang gulay board para naman sa mga extra na dalahin natin. At mayroon pa siyang mga scratch resistant dito, kagaya pa rin ng dati, sa bawat gilid or dun sa mga kanto
kanto-kanto niya. Non-slip din po ang kanyang floorboard kaya makapit yan. Magaspang yung kanyang texture dyan para naman sa ating mga sapatos na hindi dumulas. Meron pa rin siyang park brake lock for safety para in case na makapark tayo sa alanganing lugar, let's say maahon or hindi pantay na surface, hindi basta-basta gugulong yung gulong na magkukos sa pagkatumba ng motor. I-engage lang natin tong park brake lock, pihitin lang natin, and then safe na yung ating mga motor. Multifunctional din yung kanyang grab bar, hindi siya ordinaryong grab bar lang, halatang durable at medyo malapad siya. Kung ano man yung ikakarga or ipapatong natin dyan, ay for sure na may peace of mind tayo na safe yung ating ilalagay dito. Medyo manipis yung kanyang upuan, sapat na para sa komportabling riding position. Meron pa naman siyang enough na space para naman sa ating mga back ride. Pag ganito na medyo manipis yung ating upuan, mas manageable, di tayo nakabukaka. In short, dapat na lapat yung paa natin sa ground. At kung meron mang karga yung ating floorboard or yung footboard natin, ay pwede naman nating iposisyon yung ating mga paa dito sa back step niya para komportable pa rin tayo sa ating biyahe. May electric power socket na din yan mga boss para naman pwede tayo makapag-charge dyan ng ating mga cellphone or camera habang nasa biyahe. LED na rin yung ating headlight kaya hindi nakakasilaw. May answer back system siya para naman madali nating malocate yung ating motor lalo na kapag nasa parking area. Equipped na rin siya ng stop and start system na automatic na namamatay ang engine kapag 3 to 5 seconds tayong nakahinto lalo na sa mga stoplight at traffic para mas makatipid tayo sa gas at pihitin lang natin yung silindro at kusang mabubuhay na yung engine. At isa pa sa kapansin-pansin na bago sa motor na to ay naka-full digital panel na po siya kaya mas malinaw at very informative na po yan na siguradong nandyan na lahat yung mga info, mga indicators na kailangan ng isang rider. Na mas pinafuturistic palalo ng Yamaha sa pamamagitan ng Yamaha Y Connect dahil pwede na nating i-connect sa ating mga cellphone at sa pamamagitan ng apps ay makikita na natin dito yung mga basic na informasyon at mas malalalim pa na notification kagaya ng kung saan tayo huling nag-park, maintenance ng motor at ganun din manonotify na rin tayo ng panel kapag may nag-text or tumatawag. I-mention na rin natin na nandun pa rin yung kanyang side stand kill switch para sa safety features ng motor na to, hindi aandar ang motor kapag nakababa yung ating side stand. At para din sa convenient features ng motor na to, nandyan pa rin naman yung mga hook niya sa bandang unahan na pwede nating pagsabitan ng ating mga dalahin at nandyan pa rin yung maliit na bulsa sa unahan na pwede naman nating paglagyan ng maliliit na bagay. Panalo pa kasi naka-LED na din ang mga ilaw niya mula sa headlight na located dito sa bandang ibaba na kahit mag-high beam tayo ay hindi nakakasilaw lalo na sa mga nakakasalubong natin kasi mababa ang headlight niya. May DRL na rin. LED na din ang mga signal light niya. Dito sa bandang unahan ay nandito sa bandang itaas kaya very visible ang kanyang signal light dito sa bandang unahan at dito sa bandang likuran naman ay naka-assembly na sa kanyang tail light kaya wala na tayong masasagi dito na signal light. Medyo pointed naman ang shape ng kanyang tail light at may mga reflectors na din pala siya, added visibility naman lalo na kapag madilim na. At napansin ko din ang kanyang backride footbag, ayos na ayos to dahil merong rubber yung kanyang apakan at alloy din ang ginamit na material dito. Kung gusto mo siyang ilabas, push lang at pagka tiniklop, ipupush lang din natin ulit pabalik. Isang sa kapansin-pansin at pinagmamalaki ng Kimfo Agility Eco 125 ay ang kanyang malawak na gulay board or footboard na talagang napakalaki or marami tayong pwedeng mailagay dito kapag marami tayong mga dalahin or mga pinamili. Siguradong easy lang yan ikarga dito. Plus sobrang kapakipakinabang pa ang compartment dito sa kanyang bandang harapan, left and right. Malalim na rin kasi may carabiner hook pa dito sa pinakagitna na pwede naman natin pagsabitan ng mga eco bag or mga plastic bag. Dito sa left side na compartment ay mayroon na tayong makikita na built-in na charging port. Merong type A and type C. Kaya may option tayo kung aling cord yung pwede nating dalhin dito at kung anong cord na available sa atin dahil nga dalawa na po yung charging port niya. Kaya no worries tayo dito kung sakaling malobat man tayo sa mahabang biyahe. Pwede na tayo dito mag-charge. At nung silipin ko yung kanyang underseat compartment ay pwede na rin talaga. Kasya na ang regular na helmet o yung half face. Alanganing magkasya yung full face na helmet kaya mayroon silang dalawang hook dito para sa mga full face na helmet or para sa helmet ng ating back ride.
LCD na nga rin pala ang kanyang instrument panel at present dito yung mga pangunahing impormasyon. Meron tong voltmeter, engine check, orasan, rep meter at mga indicator nito. Kaya klarong-klaro po yan at madaling maintindihan. Sa mga switches naman nito dito sa kaliwa, merong high and low, turn signals at busina. At saka na naman may kill switch, park light or headlight switch at syempre yung kanyang electric starter. 12 inches na rin po pala yung sukat ng kanyang mga gulong. Dito sa harap ay 110/70 by 12. Nakaparehas din ang sukat ng gulong sa hulihan na 110/70 by 12. So parehas na tubeless at naka-mags type. Naka-telescopic fork dito sa harap, monoshock naman sa likod or unit swing. Naka-disc brake sa harap mga boss at drum brake naman sa likod. At 95 kilograms lang po ang kabuuang bigat ng motor na to kaya hindi siya mahirap dalhin. Kaya kahit na mga baguhan ang magmaneho dito or mga lady rider ay kayang-kaya talaga imaneho ang motor na to. Sa kanyang dimension, meron siyang overall length na 1,850 mm, width na 685 mm at height naman na 1,075 mm. 1,280 mm naman yung kanyang wheelbase at 135 mm naman yung kanyang ground clearance. Standard yan, kaya safe na safe yan sa mga lubak at matataas na humps na meron tayo dito sa Pinas. So, hindi sasayad yan. 750 mm naman ang kanyang seat height, kaya abot na abot ito kahit na may height ka ng 5 flat, mapababae man o baguhan ay hindi mahihirapang sumampa sa motor na to. Manageable siya at hindi mahirap isingit lalo na sa mga traffic situation. Sa dimension niya, syempre mapapansin natin na sakto lang yung motor na to. Sakto sa build ng isang Filipina rider o regular height ng Filipino rider dahil meron siyang length na 1,898 mm. May width siya na 682 mm at height naman na 1,129 mm. 1,285 mm naman yung kanyang wheelbase at seat height naman na pasok kahit sa mga lady rider or sa mga regular height ng mga Pinoy dahil 760 mm lang ang kanyang seat height. Nung sinukat natin, nung inupuan ko, ayan, sobrang abot na abot natin yung sahig, hindi tayo nahirapan. Nakarelax pa yung paa natin, nakabaluktot pa yung ating tuhod, kaya pasok na pasok talaga kahit sa may height na 5 flat. Sa kanya namang turning radius, sakto lang, hindi siya tumatama sa tuhod ko. Sa height ko na 5'6" at may bigat lamang siya na 119 kg. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa may harapan ay 90/90 by 12 at sa likuran naman ay 190 by 10. Naka-standard telescopic fork siya dito sa kanyang harapan at naka-unit swing arm naman dito sa may likuran. Hindi man siya naka-combi brake, ang mahalaga at napakaganda naman dito ay parehas na po siyang naka-disc brake harap at likod. Kaya maganda ang stopping power at smooth na rin. Naka-dual piston caliper dito sa harap at single piston naman dito sa may likuran. Kung gusto mo ng motor na pang-economy, practical at hindi ka lang basta ihatid from point A to point B, sobrang makakatipid ka pa sa gas, sakto na ito na talaga yung motor na para sa'yo. At ang SRP ng Yamaha Miyug Gear S125 Hybrid dito sa Pinas ay 81,900. At abang-abang na lang tayo at panigurado ilang araw na lang at nandiyan na yan sa ating mga kasa. Ang SRP ng Kymco Agility Eco 125 ay 82,500. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pang video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.